hindi nakakuha or ayaw ibigay ni amo ang kanilang mga end of service benefits, ganito ang gawin nyo. Unahin muna po natin ang Kuwait. Sa Kuwait kasi, every 2 years, pagkatapos ng kanilang mga kontrata, meron silang tinatawag na indemnity. So, after 2 years na matapos ang kanilang kontrata, meron silang makukuhang equivalent ng 1 month salary, which is magkaiba ito sa Saudi Arabia. Kung halimbawa naman sa employer, hindi ibinigay ng iyong indemnity, pumunta ka sa Polo. Dalhin mo ang kopya ng inyong kontrata na merong sign ng iyong amo na stamp ng Polo. Yung legit or original na kontrata. Yung meron stamp ng Polo ha. Tapos, copy. Yung valid copy ng iyong civil ID. Pangatlo, yung valid copy ng iyong passport. So, pag yung tatlong requirements na yan is meron ka, punta ka sa Polo, magreklamo ka. So, yun po ha, sa lahat po ng mga OFW dyan sa Kuwait, pag hindi po binigay ang inyong mga indemnity, magreklamo po kayo. Kung halimbawa naman binigyan ka agad ng final exit visa or plane ticket ni amo, so wala ka ng panahon para magreklamo, ganito po ang gawin nyo. Siyempre tayo, pag umalis ng bansang Pilipinas, meron tayong agency. Pag natapos ang kontrata mong 2 taon, nag-extend ka sa iyong amo na hindi ka pa nakakauwi, sagutin ka pa rin ng iyong agency. Abutin ka man ng ilang taon sa ibang bansa, pero hindi ka pa nakakapagbakasyon kahit 1 beses, sagutin ka pa rin ng iyong agency. Pero, pag halimbawa na natapos mo na yung 2 kontrata, tapos nagbakasyon ka, bumalik ka sa dati mong amo, wala ka ng agency noon, wala nang pakialam ang iyong agency. Kasi nung bumalik ka sa iyong amo, sarili mong kagustuhan yon, sarili mong desisyon. Wala nang pakialam sa iyo ang agency mo. So makinig po sa lahat ng mga OFW dyan sa Kuwait, lalong-lalo na sa ating mga kasambahay. Kung halimbawa si amo, hindi binigay ang inyong indemnity, pumunta ka sa DMW. Saan ba tong DMW? Saan ito matatagpuan? Ang DMW building po ay dating POEA. Kaharap po siya ng Robinson Galleria. Tapat po siya sa may Ortigas. Pumunta po kayo doon. Magtanong lamang po kayo sa information. Sabihin nyo, mag-file kayo ng case against sa inyong employer. So, naisip nila pa paano ako mag-file ng case against sa aking employer nandito na ako sa Pilipinas. Yun nga po ang sinasabi ko, meron tayong agency. So, pag nag-file po kayo ng case against sa employer nyo, ang haharap po ang inyong agency. So, paano kayo babayaran ng inyong employer? Siyempre, yung agency ang mangungulit kay employer. Ganon. So, karamihan sa mga employer, nag-iiba-iba yan.